Ang title natin ngayon, A Kindness That Costs Everything. Basa po, A Kindness That Costs Everything. Sa biglang banda, sasabihin mo siguro, ayoko ng kindness na yan. Kasi mababawasan ako. May halaga pala. No? At ang sabi pa, that cost hindi naman 1 peso o 10 pesos. That cost everything. May matitira pa ba sa akin kapag nagpakita ako ng kabutihang loob? Pero ang Diyos, sabi nga, no, breakthrough kindness that brings favor. Hindi pwedeng hindi palitan ng Panginoon anumang bagay na ibinigay mo kapalit dahil sa iyong kabutihan. Amen? A kindness that costs everything. Ito po ay ang kwento ni Jonathan, ni David, at ni yung anak ni Jonathan na si Mephibosheth. Ayan. Pamilyar po ba kayo sa kwento? No, yung kwento pong ito, although dadaanan natin maya-maya, no? Ang kwento pong ito, syempre, si Haring Saul po, ang unang hari, no, ng bayan ng Israel, at meron po siyang anak na si Jonathan. At nung panahon na si Haring Saul ay, syempre, alam natin yung storya ni Goliath. Tama po ba? Yung children, tawagin natin, alam nila. Alam niyo ba yung kwento ni David and Goliath? Amen? So, di ba natalo niya, no? Sa pagiging binatilyo niya, sabi parang mga 15 to 17 years old, no? Si David at that time, natalo niya po, no? Si Goliath sa pamamagitan ng slingshot. Ano yun? Yung tirador at ng bato, di ba? Pero hindi na nga naubos yung 5 stone eh. Di ba? Tinamaan agad si Goliath. At dahil doon, natuwa na si Haring Saul sa kanya at lumipas ang mga panahon si si David ay naging pinuno ng hukbo, no? ng bayan ng Israel. At may anak po si Haring Saul na ang pangalan ay si Jonathan. At syempre siya yung next in line, di ba? Kung mga hari, syempre pag namatay yung hari, ay yung papalit ay yung anak, yung next in line, yung anak na lalaki. Pero makikita po natin, no, yung si Jonathan at si David ay naging matalik na magkaibigan. Naging BFF po sila. Best friends forever. At makikita po natin sa mga talata sa 1 Samuel chapter 18 to 20, yung kwento kung paano pinakita doon na talagang grabe yung pagiging best friends forever po ni Jonathan at ni David. At nung dumating yung panahon na si Saul ay sumuway sa Panginoon, at ang itinalaga na pong hari ay si Haring David. Dumating yung pagkakataon, syempre namatay na po kasi si Saul at si Jonathan sa isang digmaan. At nung time na yon, meron po silang anak, baby pa lang noon, si Mephibosheth. At dahil sa taranta ng kanyang yaya, na yung nag-aalaga kay Mephibosheth, na itakbo dahil nabalitaan na nga na nawala na namatay na si Haring Saul at si Jonathan, ay tumakbo, no? Kasi in safety, di ba? Ganun naman yung mga story at ganun rin naman yung kaugalian ng araw. Na kapag nawala na yung hari, namatay na, yung lahat ng kamag-anak o lahi nun, kailangan ma-wipe out. Pinapatay din nila kasi para wala nang magtangka doon sa trono. So yung yaya, itinakbo yung si Mephibosheth na anak po ni Jonathan, natapinok, no? Natapinok yung yaya, nabitawan si Mephibosheth. At dahil nabitawan, napilay. At yung tindi ng injury ng bata, hindi na ito nakalakad. Ayan. Pero naitabi pa rin, no? Nai-safety pa rin yung bata na si Mephibosheth. At dumating na yung pagkakataon na si Haring David na po
ang nagahari, nangunguna sa buong bayan ng Israel. Ayan, yan po yung short kwento ng 1 Samuel chapter 18, 2 Samuel chapter 9. Dumating po yung pagkakataon, sige po, open na po natin yung atin pong Bible on 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapter 9. Yan, meron tayo dito. Pero simulan natin sa verse 1. Yan, pero basahin na po muna natin dito. Basa po tayo, 2 Samuel chapter 9 verse 7. Sinabi ni David, "Huwag kang matakot. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng inyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo." Ito po ang sinabi ni David kay Mephibosheth nung siya ay imbitahan ni Haring David. Simulan po natin sa verse 1. Sabi diyan, minsay nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Sabi diyan, gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob, alang-alang kay Jonathan. Kung may Bible po kayong nandyan, basa po tayo. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Siba ang pangalan, kaya't pinatawag ito ni David. Paglapit ni Siba, tinanong siya ng hari, "Ikaw ba si Siba?" "Ako nga po, mahal na hari," tugon niya. "May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko sana siyang pakitaan ng mabuti ayon sa kanyang pangako, sa aking pangako sa Diyos," wika ng hari. "Mayroon po si Mephibosheth, ang anak ni Jonathan. Siya po ay isang lumpo," tugon ni Siba. "Saan siya naroroon?" Tanong muli ng hari. "Nasa Lodebar po. Nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel," sagot ni Siba. Ipinasundo agad ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul. At nang maiharap iyon kay David, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Ikaw ba si Mephibosheth?" tanong ng hari. "Ako nga po, mahal na hari," sagot naman ito. Sinabi ni David, "Huwag kang matakot. Gagawa ako ng lahat ng magagawa ko para sa iyo, alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa inyo." Yung susunod na mga verses ay mamaya po natin babasahin. Kung titingnan po natin, no, ito na yung may backstory pa kasi yan. So, ang backstory kasi is, nung time na si Haring David ay nagtatago kay Saul dahil gusto siyang ipapatay, si Jonathan ay tinulungan siya, no, kung paanong magpapakita ka pa ba o tumakas ka na, no? Kasi talagang desidido yung tatay kong patayin ka. So, nung time na yon, nung napagtanto ni Jonathan na talagang gustong patayin ng tatay niya si David, ay meron sila, di ba, parang ang usapan nila, magtago ka sa cave kapag sinabi kong ako ng arrow, papakuha ko sa tao ko. Pag kinuha ng bata yung arrow, sasabihin ko, "Oh, andyan lang. No? Andyan lang yung arrow." Pero pag sinabi kong, "Malayo pa, puntahan mo," ibig sabihin, tumakas ka na, magtago ka na. So, pagtapos no, nagkita si Jonathan at meron silang naging tipanan, no? Yung covenant ni Jonathan at ni David. At ang naging panata, no, naging pakiusap ni Jonathan na magiging mabuti si David sa kanyang lahi, no, sa kanyang buong pamilya. At si David at si Jonathan ay sumumpa, no? Nagkaroon sila ng covenant na ganun nga ang gagawin ni David. So kung titingnan po natin, matagal na panahon na, no? Baby pa lang si Mephibosheth nung nangyari ito. Pagkatapos, ngayon,
may pamilya na siya, no? Mama na siya. Maaari sabihin natin 30 o 40 years after. At sa mga panahon na yan, ang kaharian ni David ay okay na. Maayos na, payapa na, nasa kanya na ang mga kapangyarihan, no? Even the forces, mga armed forces niya, ginagalang na siya ng kanyang mga bayan sa paligid niya at wala nang nagtatangka na siya ay labanan. At doon dumating yung pagkakataong naalala po ni Haring David ang kanyang pangako kay Jonathan. At nung hinanap niya nga po yung kung meron pang buhay na lahi, no, si Jonathan, ay ang batang ito ay nanirahan sa Lodebar. The boy in Lodebar. Ano po ba, no? Pag sinabi po nating Lodebar, ang ibig sabihin po pala ng lugar na yon ay no pasture, a place of barrenness, forgotten by history. Pangalan pa lang, talagang nung tinanong ni David, saan ba nakatira? Yung batang yan, yung anak na yan, di na pala bata, mama na may pamilya na. No? Yung anak ni Jonathan, ay sabi niya, no, doon po sa parang tambakan, no? Parang ganon in a way, yung pangalan ng lugar na pinagtitirahan, no, ni Mephibosheth. And naroroon, no, ang si Mephibosheth nagtatago, the last surviving grandson of a disgraced royal family, crippled in both feet, expecting nothing from the new king except that the kings typically gave to the remnants of old dynasties, which is a sword. Buong buhay po ni Mephibosheth siya'y nagtatago. Bakit? Kasi kapag ang kalakalan o kumbaga ang sistema sa panahon na yon at mga rin ngayon kapag nakakapanood tayo, di ba, ng mga dynasty, mga movie, ganyan, di ba, kapag ikaw ay galing dun sa old dynasty o sa huling hari at bago na yung nakaupo, magtatago ka na talaga. Siguro, hindi ka na magpapakita dahil kapag may nakita pang isang kamag-anak o apo o nasa lahi ng dating hari, tiyak, hindi reward ang tatanggapin. Ang tatanggapin ay kamatayan. Kaya wala na rin inaasahan to, no? Si Mephibosheth, okay na yun dito. Wala ngang nakakaalam na apo ako ni Haring Saul. At minsan, nung pinatawag ni David si Siba, na dati palang kasambahay doon sa palasyo ni Haring Saul, sabi niya, puntahan mo. Sabi ni Haring David, puntahan mo si Mephibosheth. At kumakatok na si Siba. No? Ang akala niya, no, baka executioner's warrant, no? Baka may warrant na siya. May nakadiscovery na ng kanyang lugar. Pero hindi pala. Isa pala itong imbitasyon ng hari na siya ay makasama sa pagkainan. Kaya makikita po natin, no, na tumagal man po yung panahon ng sumpaan ni Jonathan at ni David, hindi po ito natigil. Hindi po ito nawala ng saysay. When everything was uncertain, the cause of keeping that promise was not yet known. Si Haring David, hindi po siya nakalimot, hindi po siya nagpabaya. Maaaring naging busy siya ng mga panahon na in-establish niya yung kanyang kingdom, pero yung pangako niya po kay Jonathan, na ang kabutihang loob ay ipakikita, ipararanas niya sa kanyang mga lahi ay ginanap po ni Haring David. Amen? So makikita po natin, unang-una, bakit ba naging kindness that costs everything? Etong klase ng kindness na ito is a kindness that remembers. Yung klase ng kabaitan, kabutihang loob na inilagay ng Diyos sa pamamagitan ni Haring David ay yung kabutihang loob na nakakaalala. No? Sa 2 Samuel pa lang, nagsimula chapter 9, naisip na, no, simula nun, is there anyone still left of the house of Saul whom I can show kindness for Jonathan's sake? Umpisa pa lang, ng chapter 9, pinakita na ni David, may natitira pa ba na lahi si Jonathan? Buti na lang hindi ro natapos yung tanong ni Haring David.
No? Sabi niya, may natitira pa bang sa sambahayan, nalalabi sa sambahayan ni Saul? Siguro kung ikaw yung dating nagtatrabaho kay Saul at alam mong may apo ito na si Mephibosheth, hindi ka tatahimik ka na lang, 'di ba? Hala, hinahanap na yung lahi ng dating hari. Paano 'yan? Baka patayin, ubusin na. Pero sabi ni David roon, gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob alang-alang kay Jonathan. Sabi niya, kaya niya hinahanap kung may natitira pang hari no, sa bayan, kay Saul, ay gusto niyang ipakita yung kindness for Jonathan's sake. Makikita po natin no, yung klase ng kabutihang loob na ito that costs everything is yung kindness that remembers. Point 1 na po tayo. Yan, kindness that remembers. Notice that drives a question. Walang political calculation. No, maaring si panahon natin ngayon, halimbawa lang, wag na tayong lumayo, no, sa ating bansa. Halimbawa, kung merong namamahala sa bansa o sa isang city o sa isang probinsya at kung ikaw yung reigning na namamahala ron, ikaw yung pinuno, hindi ka maghahanap ng kamag-anak ng pinalitan mo para lang magpakita ng kabutihan. Di ba? Ang gagawin mo, di ba? Hangga't maaari, yun ang naging kalakaran di ba? Kasi, kung si Haring David, pwede niyang hindi na gawin yun Kasi para hanapin kung meron pang lahi na natitira si Saul, pag nadiskubre ng mga tao yun, meron pa itong mga supporter. Andiyan ba kayo? So yung kanyang posisyon bilang hari ay delikado. Di ba? Makakakuha pa to ng supporter. Tapos baka hindi lang basta supporter dahil mga kaanib dati yun ni Saul. Baka madagdagan pa kasi nga pilay. Di ba? Lumpo. Kaawa-awa. Pero alam niyo po, si Haring David, hindi niya inisip na walang mga political issues. No? Basta ang nasa isip niya lang to show kindness to the surviving heir of Saul, which was actually politically dangerous. Di po ba? Dahil baka palitan siya, patalsikin siya sa kanyang pagiging hari. Dahil madidiskubre na meron pa palang natitirang apo, no, si Haring Saul, na pwedeng suportahan ng mga dating supporter ng hari. Si Haring David, hindi niya inisip yun. David is not thinking about politics. He is thinking about Jonathan. At ang iniisip niya ay yung kanilang panata, yung pangako, yung nabitiwan niyang pangako kay Jonathan. Antindi, di po ba? Kapag ikaw ay nangako, lalo na sa Panginoon o kanino man, you are obliged na i-honor yun at ganapin. Sa panahon natin ngayon, parang hindi na yata uso, no? Mas madaling mangako, mahirap, tuparin. Ang biruan nga, no? Nangako na nga, gusto mo pa, tutuparin. No? Yung mga pangako kapag panahon ng eleksyon, no? Napakadami niyan. Si Haring David, hindi. Inalala niya talaga kung ano yung promise niya. Alam niyo po ba yung na-discuss na rin, no, na napag-aralan rin natin nakaraan yung word na kindness, na kapag tiningnan po, no, ang pinaka-word pong kasi ginagamit diyan ay yung Hebrew word na hesed. Pero yung word na hesed, pag translate sa English ay iba-iba yung pagta-translate niya, no? Hindi lang po yung kabutihang loob. It is about loyalty, it is about faithfulness, it is about steadfastness. Yang mga salitang yan, kabutihang loob, kagandahang loob, pagiging tapat, pagiging matibay, matatag, no? May mga talata sa Bible na ang pinanggalingan ay yung word na kindness o yung hesed.
Kung titingnan natin yung commitment na ito ni David, hindi nag-evaporate. Pwede niya namang kalimutan. Sino ba ang nakaalala? Si Jonathan lang naman. Wala na rin naman si Jonathan. Pwede niya namang talikuran na yung kanyang pangako na yon. Pero siya, hindi niya kinalimutan. In-honor niya ang kanyang pangako kay Jonathan. Kaya ngayon, the kindness that costs everything, ito yung kindness na nakakaalala. In what God shows Israel when He keeps promises even though they break theirs. Ang ating Diyos nga, napakaraming pangako na ibinigay sa bayan ng Israel, sa kanyang mga anak. At bagamat sumusuway, no, ang bayan ng Israel, nadidelay yung performing, yung pangyayari o pagganap ng mga pangako na yon, pero kailanman hindi pwedeng hindi matupad. Andiyan po ba kayo? Marami ring pangako sa atin ang ating Diyos. Bagamat nadidelay for whatever reason, may mga pagkakataon madalas dahil tayo'y sumusuway, hindi natin ginaganap ang kagustuhan ng Panginoon, o maaring may mga tinuturo pa ang Diyos sa atin sa pag-delay ng mga fulfillment, no, ng mga pangako na yon, or hindi natin pa alam ano yung timing, the best time kay Lord para i-fulfill yon. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos, pag siya ay nangako, tutuparin niya ito. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Makikita po natin, no, David uses it for a crippled man he has never met, in memory of a friend who has been dead for years, from a royal family that represents a potential threat to everything he has built. Ang kindness po pala is love with memory. Ang pagiging mabuti, mabait, kagandahang loob, ay ito po ay ang pag-ibig na nakakaalala. It is kindness that refuses to let the passage of time become an excuse for forgetting. Na hindi po nito na kahit dumaan ang panahon, ang klase ng kabutihan na ito, kahit tumagal na, kahit tumanda na, no, yung gumawa ng pangako, hindi niya makakalimutang ganapin at ipakita ang kagandahang loob doon sa pangako na yon. Paano po ba tayo? How much of our kindness evaporates the moment it becomes inconvenient? Nung tayo ay wala pa sa kakayahan na talagang officially, no, magpakita ng kabutihan. At may mga taong tumutulong sa atin. Tayo ay nakakapangako, di po ba? Na, bali po, no, lalo na kapag tayo ay humihingi ng tulong, ang dami nating pinapangako. Huwag ko kayong mag-alala. At talagang aariin ko po itong malaking tulong. Di ko po kayo kakalimutan. Di po ba? At lumipas ang maraming panahon. Pinagpala ka na ng Diyos. Pero yung ipinangako o yung mga bagay at mga taong tumulong sa'yo, nakalimutan mo na. May mga pagkakataon pong ganon, di po ba? Lalo na kapag pamilya. Kapag kami po'y lumaki ng walang magulang at napakarami pong mga taong tumulong sa amin. At minsan, dahil talagang sila'y mababait, no, nagpatuloy naman silang napapagpala ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon na iba na ang kalagayan nila sa buhay at bumabalik sila sa inyo para alalahanin, no? Hindi na dapat kailangang isumbat di ba? May mga pagkakataon na sinusumbat na nung ikaw ay ganito, kami ang tumulong sa'yo, dapat hindi na darating sa puntong ganon. Dapat may pagkukusa na inaalala yung kabutihang unang natanggap doon sa mga tao na tumulong sa atin nung nakaraan. Amen? Kahit hindi mo nga napangakuan. Pero alam natin na ang mga tao na ito ay nakatulong sa atin. Pero actually, yung mga taong tumulong sa atin ng kusang loob, hindi pwedeng hindi sila pabayaan ng Panginoon. Bine-bless sila ng Lord.
At kung yung pagbe-bless sa kanila ay wala nang masyadong dagdag na pagpapala, bakit hindi mo ito gawin para pagpalain naman ng iba? Amen? Yung tinatawag na paying it forward. Pay forward. Di po ba? Kung ikaw ay naging resulta ng scholar ng mga kamag-anak mo, at dumating yung pagkakataon na yung mga taong yon ay nagkaroon na ng mga anak at wala na silang kakayang pag-aralin yung kanilang anak, baka pwede mo namang ibalik yung kabutihang loob doon sa susunod na henerasyon na maaring makinabang doon sa pagiging mabait mo at kagandahang loob. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. How many promises we made to love people no matter what? Quietly expire when no matter what actually arrives. No? Marami po tayong ganyan na pagkakataon. Sige po, pag dumating po yung ganito, gagawin ko po yan. Pero pag dumating na yung pagkakataon, komportable na, hindi na natin sila maalala. Pero si David, grabe yung kindness niya, no? Lumipas man ang ilang taon at panahon, hindi niya nakalimutan yung pangako niya kay Jonathan. David does not forget. He asks the question. He tracks down a servant. No? Talagang pinahanap niya kung meron pa dahil gusto niyang tuparin yung ipinangako niyang kagandahang loob kay Jonathan. There is a surviving son of Jonathan which is hiding in Lodebar, and this is Mephibosheth. Kapatid, yung kindness na ini-encourage at tinuturo sa atin ng Biblia, yung kindness na nakakaalala. Amen? Amen po ba? Yung marunong, ano ba yung kasabihan natin dyan ng mga Pilipino? Yung marunong tumingin sa pinanggalingan. Ayan. Yung hindi raw tumitingin sa pinanggalingan, malamang nagmamadali. No? Kailangan lang makarating. Yan ang mga joke nila ngayon. Pero hindi po. Let's go back and remember. Bago tayo dumating sa mga punto no, na ganito na, ay maraming mga tao na nagbigay sa atin ng kabutihang loob. Dati nga po, no, naalala ko yung nag-aaral po ako, yung mga barkada ng kuya ko, yun yung nagtutulong-tulong sa mga allowance nila para lang may pamasahe ako araw-araw. Pag binabalikan ko ngayon ang buhay nila, mas lalo pa silang pinagpala ng Lord. Minsan hindi na natin sa kanila maibalik, no? In finances or in material things. Tingnan natin, baka meron tayong sa pag-alala natin sa mga tao na nagbigay sa atin ng kabutihang loob, pwede naman nating maibigay ito sa iba na nangangailangan pa. Amen? Number 2, the kindness that costs everything. Kindness that costs. Part 2 na po tayo. Yan. Kindness that costs. Etong story na to, makikita natin yung kindness that doesn't cost anything is that the kindness of Bible is talking about. Nung pinatawag ni David si Mephibosheth, sabi dito, sa verse 8, basahin natin, nagpatira pang muli si Mephibosheth. Nandun na, dinala na siya doon sa pala, sa harap ni David. Nagpatira pa si Mephibosheth. At sinabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. Verse 9, tinawag ni David si Siba at sa harapan niya'y sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ang kanyang sambahayan. Kayo ng iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkakaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng inyong Panginoon. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin sa salo ng pagkain at ang mga anak ni Siba ay 15 at 20 ang kanyang mga anak. Kung titingnan po natin, di ba dito sa part na to, hindi lang ibinalik, no, ni-restore kung ano man yung ari-arian ni Haring Saul ni Jonathan para maibigay kay Mephibosheth. Binigyan siya ng opportunity na makasalo, o yun, sa king's table na tinatawag, na makasalo sa pagkainan lagi ng hari.
Isipin po natin, no, the permanent seat at the royal table. Ibig sabihin, hanggat buhay si Mephibosheth at kung may mga lahi siyang susunod, ang makakasama tuwing oras ng kainan. Maaring dinner, no? Di ba? Bongga ang mga pagkain sa hapag ng hari ay kasama po siya lagi. Ano po ba yung significant ng makasama ka doon sa hapag ng hari? Ang kasama lang po kasi lagi sa hapag ng hari ay ang mga anak ng hari. Asawa ng hari at ang kanyang mga anak. At kung meron siyang hindi niya anak but very dear to him, ibig sabihin malapit sa kanya, yun ay pinasasalo niya doon din sa kanyang hapag. Katulad nung head ng kanyang military, pinasasalo niya. Ito si Mephibosheth. Hindi naman siya head ng any other, hindi siya kabinete, di ba? Parang gano'n. Hindi siya head ng any department na ibig sabihin na malaki ang tulong sa kanyang administrasyon. Kalaban pa nga siya. Kung tutuusin, dalahi siya ng dating hari. Pero binigyan po siya ng permanent seat at the royal table. The most coveted position in the kingdom given to a man who couldn't walk without help. Sipin mo, di ba sabi nga ni Mephibosheth, ano po bang gagawin niyo po sa akin? No, wala po akong silbi. No, sabi niya gano'n sino po ako para pag-ukulan niyo ng pansin? Maaring yung pinakamagaling na supporter, number one supporter ng hari ang pauupuin doon. Pero ito, walang contribution. Di po ba? Pero yung klase ng kabutihang loob ni David, it cost him. May halaga para ipakita niya lang yung kanyang kabutihang loob kay Mephibosheth. The full restoration of all Saul's land and estate. No, kindness that costs. Hindi lang to yung one time, likakain ka, pakakainin kita, tapos after dyan, uwi ka na. Tapos na, bayad na ako kay Jonathan. Pwedeng ganon, di ba? Pwede naman ganon yung gawin niya, pero hindi. Buong buhay, hanggat hari si Haring David, makakasama niya sa pagkain, sa kainan, sa kanyang tinuring niyang kanyang anak. It cost him that much. Hindi lang ibinalik niya lahat ng lupain at ari-arian na paghahari ni Saul. Kung ikaw, yung hari, sa kaisipan ng mga namumuno sa panahon natin ngayon, maring sa bansa, sa mga probinsya, sa city, hindi lang sa atin, kahit sa ibang bansa. Di po ba? Natalo mo na yung hari, ba't ko pa ibabalik? Natalo ko na yung dating hari, bakit ko pa pakikitaan ng kabutihang loob? Dapat nga pag na-discover ko, papapatay ko yan. Di ba? Dapat ma-eliminate. Pero ibang klase, yung kabutihang loob na pinakita ni David dahil sa pangako niya kay Jonathan at sila nga ay BFF, that no matter how long it takes, taon na ang dumaan. Pero naalala ni David, taon na ang dumaan, kahit anong magiging halaga para maibalik niya lang yung kabutihang loob na yon, gagawin niya. Sipin mo, mababawasan ang ari-arian si David. Gano'n naman ang kalakaran. Pag natalo mo, lahat ng pag-aari ng dating namumuno, magiging sayo na. Ibig sabihin, subtraction yun, kabawasan. Pero kay David, that kind of kindness, di baling mabawasan ako. Di baling madedak, masubtract, makulangan, no? Yung pag-aari ko, nais kong tuparin at nais kong maging mabuti kay Jonathan at sa kanyang buong lahi. Amen? A public declaration that David still honored this covenant with the house of Saul, which could be used against him by enemies. Hindi politically favored yung desisyon ni Haring David. Parang ngayon kung ikaw yung namumuno sa isang lugar, pagkatapos ikaw yung nagpakita ka sa number one mong kaaway, nagpakita ka ng goodness, anong sasabihin ng mga political advisor mo? Wrong move po yan, Mr. President, Mr. King. Wrong move po. Kasi
ang ginagawa niyo po, nagiging vulnerable kayo doon sa inyong mga kaaway. At nakukuha po ba natin? Parang ang layo-layo of what's happening now sa ating bansa, sa mundo, sa mga sa kahit saang lugar. Di po ba? Kasi yun ang kalakaran eh. Kapag nasa power ka na, pag nasa poder ka na, ba't mo pa bibitawan? At bakit ka pa magpapakita ng kagandahang loob doon sa kaaway mo? Hindi popular yung ginawa niyang desisyon at hindi gugustuhin ng kanyang mga political advisor, ng mga social media warriors niya. Di ba? Yung mga nagpa-post sa FB. Baka sabihin niya, anong lalagay namin? Ang pangit yan. Di po ba? But that is the kindness that costs. Yun yung klase ng kabutihang loob na kahit anong magiging halaga, popularidad niya, yung kanyang pagiging favored doon sa mga political advisor niya, hindi niya yon inintindi. Ang gusto niya ay ipakita ang kagandahang loob sa lahi ni Jonathan. Kahit na yung pinangakuan niya ay wala na. Pwede namang kalimutan na eh. Di ba? Dahil maraming nangangako. Kahit naaalala, pinipilit na kalimutan. Kindness that caused the vulnerability of keeping someone close who might one day be used as pawn against him and choosing it to do it anyway. Yun na nga. Isipin nyo yung, nagigets po ba natin yung risk? Yung halaga ng ginagawa ni Haring David. Hindi popular. Kung ikaw yung nandoon sa kalagayan ni Haring David, gagawin mo ang lahat para lang ni hindi marinig ang pangalan ng dati mong karibal o dati mong pinalitan na namumuno. Si Haring David, wala siyang pakialam no matter how it costs. Ang nasa isip niya, no, yung ano is to be used against him. Pwede namang sabihin, di ba? Ngayon kasi, parang pag may nakita, ito, gamitin natin. Siya yung pwedeng kumalaban sa namumuno ngayon, pwedeng gamitin si Mephibosheth. Pero hindi po yun inintindi ni Haring David. No matter what the cause is, gagawin niya pa rin ang maging mabuti. Makikita po natin, no, si Haring David, nung umarap si Mephibosheth sa kanya, nagpatira pa si Mephibosheth at sinabi, sino po ako? Pag-ukulan ng pansin, ako'y walang silbi. Doon sa 9 verse 8, no, sa English version, sabi diyan, Mephibosheth bowed down and said, what is your servant that you should notice a dead dog like me? Damandama po yung pagkatakot ni Mephibosheth. Dahil ang tingin niya sa sarili niya, dead dog. Parang buhay, pero hindi na buhay. Kasi nga buong buhay niya, nagtatago siya. Walang nakakaalam na meron pang surviving, no, na lahi si Haring Saul. Dahil alam niya, kapag nalaman na may buhay pa pala sa pamilya, sa apo ni Haring Saul, alam niya, ipapapatay niya. Kaya consider niya na yung sarili niya, yung marap siya kay Haring David, sabi niya, ako po ay dead dog. Ano bang gusto niyo sa akin? I'm a dead dog. Wala na po akong silbi. No, tinuring niya na yung sarili niya na he was about to be executed. Wala, pinatawag siya ng hari, wala siyang magagawa. Pwede niyang isipin, ako, wala na, baka nagbili na siya sa mga anak niya, nagbili na siya sa asawa niya, pinapupunta ako doon ng hari. Although sinabi niya, pakikitaan niya ako ng kabutihang loob dahil sa aking tatay na si Jonathan, pero baka hindi. Kukuha po ba natin? Di po ba? No, pero yung takot dito, pero anong sabi ni David sa kanya? Ang sabi ni David sa kanya, do not be afraid. Sabi ni David sa kanya, huwag kang matakot. No? Huwag kang matakot. At ibibigay ko sa iyo ang ari-arian ng dati mong lolo. This is the language of divine encounter throughout the scripture. Yung, na-imagine niyo po ba yon kung kayo si Mephibosheth, nagtatago ka ng buong buhay mo, pinatawag ka ng hari at nasa harap ka ng hari, baka himatayin ka na. Di po ba?
Kasi alam mo, you will be dead. Di po ba? Pero hindi. Anong sabi ni David kay Mephibosheth? Huwag kang matakot. Siguro grabe na yung nginig nung lumpo na nga, nanginginig pa sa takot. Alam nyo, ang ating Diyos, every time na nagpapakita ang mga angels, nagpapakita ang presensya ng ating Diyos, natatakot ang mga tao. Pero anong laging sinasabi ng mga angels? Pag maghahatid ng balita mula sa Panginoon o sinasabi ng Diyos kapag ang kanyang presensya ay bumabalot sa lugar na yon, ang sinasabi niya ay, do not be afraid. Amen po ba? David is functioning here not merely as a king showing political generosity, but as a living picture of grace. Grabe no, yung pagiging mabait, siguro kung tayo rin yan, no? Kung ako halimbawa yung namamahala ng isang lugar at ako yung pinakapinuno doon, ay, kesyo, ba't ko pa intindihin yung dating namuno? Magiging kalaban ko pa yan sa politika. Hindi yan magiging popular sa social media. No, yung aking gagawin. Pero si David, pinakita niya ang kanyang kabutihang loob. Hindi lang yon, ni-restore. Yung manatili na lang ang buhay si Mephibosheth and freely, makikita na siya ng mga tao and freely malalaman ng mga tao na siya ay apo ni Haring Saul. Hindi lang yun eh. Binigyan niya pa, binalik niya pa yung lupain para ma-enjoy ni Mephibosheth. Grace is not the absence of cause. It is cause borne by someone else that you can receive what you could never have earned. Ang kabutihang loob ay maikukumpara po natin sa biyaya. Bakit? Si Mephibosheth, wala siyang ginawa. Hindi niya nga deserving. Ang deserving niya ay mamatay. Ang deserving niya ay hindi siya pwedeng humarap doon sa king. Dahil it will cost him his life. Pero, ang ipinalit ni Haring David ay kagandahang loob. Hindi siya pinatay, ni-restore pa siya, pinagpala pa siya. Tayo mga kapatid, kung dadali natin sa pagiging mabait ng Lord, kabutihang loob ng Diyos, we deserve to die. Amen po ba? Dahil ang mga nagkakasala, ang lahat ay nagkasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sipin mo, haharap tayo sa hari ng mga hari, tapos punong-puno tayo ng kasalanan, by the very presence of God, we will be stricken dead. Amen po ba? Patay agad tayo. Umarap tayo sa kabanalan ng Diyos. Pero ano sabi po ng Biblia? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa inyong pananampalataya, kayo ay naligtas, hindi dahil sa inyong mga gawa o mabubuting gawa, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Sa halip na pagbayaran natin ang ating kasalanan, ang ginawa ng Diyos, pinakitaan tayo ng kagandahang loob. Na dapat kamatayan ang ibigay sa atin. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang ginawa ng Diyos, ipinadala ang kanyang nag-iisang anak para bayaran ang ating kasalanan na dapat tayo ang magbayad. Palakpakan nga po natin muna ang Panginoon. Kaya ang tawag po talaga ay grace, biyaya, kagandahang loob, kabaitan ng Diyos. Bakit? Hindi ka lang basta niligtas. Hindi lang dahil hindi tayo namatay dahil sa ating kasalanan, kundi yung biyaya ng Lord, wala namang mabuti sa atin, pero ang Panginoon niligtas tayo. Hindi lang buhay na walang hanggan, ni-restore ng Lord, no? Yung posisyon na maging anak ng Diyos. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? No, we can sit on the Lord's table. Kasama na ako, no? Tinuturing na akong anak ng Diyos. Na kahit napakabuti at dami kong kasalanan, nag-restore ang Lord. Yung mga nawalang pagpapala dahil makasalanan tayo,
Dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo, ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Nako-consider niyo po ba yung sarili niyo? Sobra kayong blessed? Amen po ba? Sobra tayong blessed. Dahil kung hindi tayo nangyari yung kagandahan at kabaitan ng Panginoon, katulad ng kung ikukumpara natin sa ginawa ni David kay Mephibosheth, pwede naman siyang mawala agad. Walang ginawa si Mephibosheth para mabigyan siya ng pabor ni David. Tama po ba? Wala. Tayo din. Wala naman maganda sa atin. Wala tayong ginawa to earn yung buhay na walang hanggan. We do not deserve the Lord's kindness. Di po ba? Hindi naman natin deserving yun eh. Kahit anong mabuti natin, maruming basahan pa rin sa harapan ng Diyos. Pero bakit? Grabe ang kabutihan ng Panginoon sa atin. It cost Him everything. Amen? Palakpakan po natin si Lord. And that was kindness, not just the land, the provision, the belonging, the seat. Everything ni-restore ng Lord. Amen? Nawa, no, kapag dumadating sa punto na tayo, nakukuripot, yun? Yung ayaw nating magpakita ng kabutihan kasi may bawas sa atin, balikan natin yung kabutihang loob ng katulad ng kay David, kay Mephibosheth. Balikan natin kabutihang loob ng Diyos sa ating mga makasalanan. Amen? And number 3, the kindness that costs everything, the kindness that sees. Nakakakita o nakikita ang kalagayan natin pong lahat. On 2 Samuel chapter 9, verse 11, verse 13, sabi diyan, sumagot si Siba, masusunod pong lahat, asa na po ba? Basahin natin dyan, magkaiba tayong translation. Sige po. Sumagot si Siba, masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan. At mula nooy nakasalo na ni David si Mephibosheth, parang tunay na anak niya. Si Mephibosheth may bata pang anak na lalaki na ang pangalan ay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Siba ay naglilingkod kay Mephibosheth. Kaya't si Mephibosheth napilay, ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasama ng hari sa pagkain. Yung pinaka key na word rito ay yung si Mephibosheth po. Kahit siya ay pilay o lumpo, siya po ay isinama ni Haring David sa kanyang hapag. The final praise, he was lame in both feet, is not just a filler. It was a deliberate choice. Mephibosheth arrived at the king's table with his limitation fully visible, fully known, and fully accepted. Pero si Haring David, he showed kindness that looked away from people's brokenness and people's limitation. He didn't even pretend that everything is fine. It was the kind that sees the whole person, the lame feet, and Lodebar shame, the dead dog assessment, and that says, it sits down anywhere. Si Haring David, nakita niya ang kalagayan ni Mephibosheth. Na kapag tiningnan niya, ano bang mapapala ko dito? Lumpo na, galing pa dun sa tambakan, galing pa dun sa maruruming lugar, sa mababa at napakahirap na kalagayan. Pero kay Haring David, baliwala sa kanya yon. Ano man yung kalagayan ng tao na ito, kaya niyang pakitaan, kaya niyang ibigay, at kaya niyang maging mabuti. Tayo din po, no, kapag tiningnan natin, kung titingnan ng Lord yung kalagayan natin, wala talaga tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. And the Lord reached out to us when the time na hindi tayo buo. When the time that we are hopeless. When the time we are helpless. Kaya nga wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Lord. Lord, nung na-meet mo ko, okay naman na ako. Nung na-meet mo ko, tapos na ako, maganda na ang trabaho ko. Hindi yun eh.
iisa pa rin ang direksyon ng taong hindi kumilala sa Diyos. Ang destinasyon ay impyerno. Inabot tayo ng Diyos doon sa kalagayang wala tayong kayang gawin sa ating buhay. True kindness doesn't require the other person to arrive healed. It reserves a seat at the table for them exactly as they are. Hindi tayo, si Haring David, hindi niya inantay na maging okay dapat yung pupunta sa kanya, at least mapakinabangan ko. Hindi. Ano man ang sitwasyon ni Mephibosheth, pinakitaan, ginawa niya ang mabuti. Pinakitaan niya ng kagandahang loob. Tayo din po. Para tayong si Mephibosheth, we are just like crippled. Wala, dead dog. Wala nang saysay ang buhay. Papuntang impyerno, makasalanan, dapat mamatay. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. We deserve that. Pero hindi tayo inantay ng Diyos na maging okay bago niya tayo iligtas. Alam natin ang Romans 5 verse 8, while we were yet sinners, while we were yet helpless, while we were yet hopeless, Christ died for us. Amen po ba? Katulad kay Haring David, wala siyang mapapala kay Mephibosheth, pero ang gusto niya maging mabuti. Ang gusto niya maibigay yung tama, yung kagandahang loob doon sa pamilya ni Jonathan. Tayo, the bigger story is, minahal tayo ng Diyos, ano pa man ang sitwasyon natin sa buhay. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, no, that's the bigger story. Maganda ang storya ni David at Mephibosheth, pero ang kabuuan nun, it's just a shadow of what God did for us. Tayo yung mga Mephibosheth. We are fallen, we are broken, we are hiding. But there is a covenant. May pangako ang Diyos. At ang pangako na yun ng Panginoon, yung kanyang anak na ibibigay sa atin para ating maging tagapagligtas. Hindi tayo pinalitan ng Diyos ng kapalit ng ating kasalanan. Ang ginawa ng Diyos, tiniis niya na dalhin ng kanyang anak lahat ng bayad para sa ating kasalanan, namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maiayos sa buhay na walang hanggan. Amen? Mga kapatid, just like David did to Mephibosheth, the kindness that remembers, what holds on to promises when the person they were made for God. Minsan naiisip natin, pinangako ko naman yan kay ganito, wala na naman yung tao. O kaya minsan, hindi ko na naman siya napapansin. Si David, naghanap, pinahanap. Tayo minsan, may social media na. Tinatamad natin, ay, hindi ko siya hahanapin, hindi naman siya nagpaparamdam. Baka kasi mabawasan ako. Di ba? Kaya kindness that costs everything. Ginawa ni David para makita yung tao na dapat matupad ang kanyang kabutihang loob. Kindness that costs, that gives us something real so that person else can receive something they could never earn. Yung magpakita, ibigay yung kabutihang loob doon sa mga tao na hindi ka kayang balikan. Hindi ka kayang solian. Tayo nagiging mabait lang kapag may kapalit. Si David, wala namang bibigay yung Mephibosheth eh. Nabawasan pa nga siya. Walang ipapalit sa kanya. But it cost him everything. Nabawasan yung ari-arian. Binalik niya yung ari-arian ng kanyang lolo. And the kindness that sees. He doesn't look away from the lame feet of Mephibosheth, but reserves the chair anyway. Paano ba natin mapapakita yung kabutihang loob na yan? Kapatid, baka meron kang mga tao na nalimutan mo na. With the aid of social media, kayang-kaya natin silang hanapin para mapakitaan at maibalik ang kabutihang loob. Amen? Amen po ba? It may cost you something or everything, yung time mo.
meron kang ibabalik sa kanila. Pero katulad ni Haring David, it doesn't matter. Dahil yung kabutihang loob ng Diyos na ranasan ni David. And lastly, yung kahit hindi ka mabalikan, magpapatuloy kang gumawa ng mabuti. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ba'y may natutunan? The story of Jonathan, David, and Mephibosheth. The kindness that costs everything. Kapatid, habang tayo po'y aawit sa Lord, pero habang inaawit natin ito, bakit di mo balikan ng mga tao na maaari nating maibigay yung kagandahang loob? Maaring yung sa mga panahon na walang-wala tayo, sila yung mga taong nalalapitan natin, na nagpakita ng kabutihang loob sa atin. Baka maaring ngayon, yung pamilya nila, wala na rin. Dahil yung kanilang magulang, nawala na sa buhay. Baka yung mga anak o apo ay hindi nasa maayos na kalagayan. Hindi naman kailangang buong nila ay tustusan nyo. Pero bakit hindi natin sila balikan? At kumustahin at magpasalamat kahit nasabihin mong yung nagpakita sa iyo ng kabaitan noon ay wala na. Umuwi na kay Lord. Pero may mga pamilya sila na pwede mong pasalamatan, balikan. At sa panahon na sobra-sobra at may kakayahan, bakit hindi natin balikan din sila at ibigay yung pinakamainam na tulong? Hallelujah. Mga kapatid, baka meron tayong dapat balikan sa ating mga alaala. Is there a persons, family, na kailangan nating balikan, isole, o ibigay ang kagandahang loob sa kanila? Maaring sa mga nagdaang panahon, meron tayong mga napangakuan o mga tao na tumulong sa atin in the past, pero nakalimutan na natin sila sa mga nagdaang panahon. May you pray for that person? May you pray for that family? Sige po, pag-pray po natin sila. And this is a good start para tayo ay turuan, bigyan ng kakayahan ng Lord to go back to them and show kindness. Pray for that person right now. Lord, naririnig mo po yung prayers ng bawat isa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nalimot na namin sila. O baka there are times intentionally they reach to us, pero baka tinanggihan namin sila. Panginoon, katulad ni Haring David, dumaan ng panahon, pero hindi niya nakalimutan na balikan ang pangako ng pagbibigay ng kabutihang loob, kagandahang loob sa lahi ni Jonathan. Where we are right now, there are a lot of people who help us to be here. Pwedeng kamag-anak, pwedeng kaibigan. Baka dumating, Lord, yung pagkakataon na tinatanggihan namin sila o pinipilit namin kalimutan na lang sila. But Lord, through the prayers of each one, may we start on this first step to pray for them. Naabutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Na kung hindi pa sila nakakilala sa iyo, O Diyos, loobin mo, Panginoon, Lord, na makapag-share ng gospel, kami mismo to share the gospel to them. And Lord, ask them to receive Christ as Lord and Savior. Pero hindi lang doon matatapos, Panginoon. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kakayahan na maibigay ang kagandahang loob sa kanila.
kung paanong kami tumanggap ng kagandahang loob mula sa iyo, Panginoon. Na kahit kami makasalanan, wala kaming maibabalik to bring back to you, Lord. Nakabutihan galing sa amin. Pero niligtas mo pa rin kami kahit kami masasama. Kahit kami, Panginoon, Lord God, ay puno ng kasalanan. Minahal mo kami ng lubusan. Ayaw mo, Lord God, na patuloy, Lord God, that kung yung mga tao talaga na dapat naming mabalikan to bring kindness to them, kung di na namin sila maabot o walang ways for them to be rich, may, Lord, you give us, Lord, everything, the resources, the strength, O God, to pay it forward. Kung meron naman na nangangailangan, na nakikita na namin, Lord, that need our help, no matter how small it is, Lord, tulungan mo kaming bigyan ng kakayahan, Lord God, na tumulong, maging mabuti, maging mabait. It may not cost us everything. It may not cost us a lot, katulad kay Haring David, Panginoon, na nakasalalay din ang kanyang kaharian, mga ari-arian. But in our own small ways, O God, tulungan mo kami to bless people. Tulungan mo, Lord, kami na yung kindness na yan ang gagaling sa iyo, Panginoon, makitaan kami. Nakatulad, Lord, ni Haring David, walang kakayahan si Mephibosheth, Lord, to return the favor. Natutulong kami, magiging mabait kami, hindi dahil may kakayahan sila. Na kahit wala silang kakayahan, Panginoon, dumating kami sa sitwasyon na binigyan mo kami ng kakayahang magpala. Ganon din ang gawin namin sa kanila. Father, may that kind of kindness, Lord, na pinakita ni Haring David kay Mephibosheth ang iyong makita sa bawat isa. Hindi namin alam kung anong mga sitwasyon ang darating. But when that situation comes, may we remember, may we seize, O God, may we never forget, Lord. We will take the risk, even it will cost us that much, Lord, na magpakita ng kabutihang galing sa iyo. Tulungan mo rin, Lord, ang bawat isa, Panginoon, anuman ang mga kalagayan, ang mga nangangailangan ng kagalingan sa sakit at karamdaman. In the name of Jesus, we release your mighty blessing of healing to be upon their body in Jesus' name. Ang mga mahal nila sa buhay na may mga sakit at karamdaman, Lord, in Jesus' name we declare your restoration of health, your healing, and your miracle, Lord God, to be upon their body, to be upon their loved ones in Jesus' name. Sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kagalingang emosyonal, kagalingang mental, Panginoon. Lord, hindi lang physical healing, emotional healing, Lord God, relationship, even, Lord, mental healing, Lord God. Patuloy kang magpagaling. Alisin mo anumang pag-aalala, anumang mga takot, anumang mga nerbiyos sa mga darating na bukas, Panginoon. In Jesus' name, give us peace that passeth all understanding. Teach us to rely and have faith in you, in your promises, Lord, in the name of Jesus. At maging sa mga personal naming buhay at sa mga spiritual naming buhay, Panginoon. Turuan mo kaming laging mauhaw sa iyong presensya, sa iyong salita, Panginoon, maging sa iyong gawain na sama-sama kaming magpupuri, luluwalhati sa iyong pangalan. We thank you, Lord. We receive the mighty blessings. We receive the favors, Lord God. During this week, give us the strength to show kindness to everyone, Lord. We thank you, Lord God, and we give you all the glory and honor and thanksgiving in Jesus' mighty name. And everyone says, Amen.